Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Paeng. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Dalhin mo nga ang anak mo sa ospital. Tignan mo, halos hindi na humihinga. Wika ni Aling Linda. Hindi, Linda. Inaantay namin si Paeng. Alam kong kaya niyang pagalingin ang anak ko. Tugon ni Aling Mimang. Masyado kayong nagpapaniwala sa mga albula-albularyo na yan. Sigurado ka bang mapapagaling ng Paeng na yan ang anak mo? Tignan mo nga nangingitim na ang mga labi niya. Hindi na kayang lunasan ng doktor ang sakit ng anak ko. Alam kong si Paeng lang ang pag-asa niya. Nang mga oras na ito, hawak ng isang babae ang kanyang anak na halos wala ng buhay. Nakatayo ito sa harap ng tahanan ng isang lalaking nagngangalang Paeng. Maya-maya ay dumating ang matabang lalaki na humahangos, naliligo sa sariling pawis. Nadadapa pa ito habang papasok sa kanyang bakuran. Minang, ito ba ang taong sinasabi mo? Tignan mo nga yung itsura niyan. Parang hindi na makatayo ng maayos. Diyos mio naman. Isusugal mo ang buhay ng anak mo sa taong yan. Wika ni Aling Linda. Oo, siya nga si Paeng. Masyado ka namang mapanlait, Manang Linda. Kung hindi ka naniniwala, walang pumipilit sa'yo at pwede ka nang umuwi. Hindi ko naman kailangan ng opinyon mo. Wika ng ina ng batang pasyente na nagngangalang Minang. Pasensya na ho kayo. Kakagaling ko lang sa kabilang baryo eh. May ginamot kasi ako dun. Ano pa may paglilingkod ko? Tanong ni Paeng. Kilalang manggagamot ang binata sa lugar. Ngunit sa unang tingin, mapagkakamalan pa itong pulubi. Mahilig magsuot ng damit na walang manggas ang binata. May katabaan ng pangangatawan at hindi rin nabiyayaan ng tangkad. Kaya naman mas kilala ito sa kanilang baryo sa Bansag na Paeng Takore. Simula pagkabata, ito na ang tawag sa kanya ng mga tao. Nasanay na lang din si Paeng. Binaliwala ang ganitong uri ng pangungutya dahil para sa kanya, ordinaryo lang ang lahat ng ito. Ngunit may isang kaganapang lubusang nakapagpabago sa kanyang pagkatao. Pagbabalik tanaw, nang mga sandaling ito ay nasa edad 10 taon si Paeng. Masaya itong namumuhay kasama ang mga magulang. Mula sa angkan ng mga manggagamot ang binata, ang kanyang ama ay kilalang mananambal sa lugar. Samantalang ang kanyang ina, isang serohanang dalubhasa sa panggagambala ng engkanto. Sa madaling sabi, bata pa lamang, malawak na ang kaalaman ng binata sa panggagamot. Ngunit isang sakuna ang naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ni Paeng. Ito ay nang maaksidente ang sinasakyang tricycle. Nahulog ito sa bangin at tanging si Paeng lang ang nakaligtas. Halos madurog ang paa ng paslit dahil sa pagkakaipit. Mabuti na lang ay may dumaang mag-asawa. Kagad siyang nadala sa pagamutan. Kaso nga lang pagdating sa ospital, ang sabi ng doktor na tumingin ay patay na ito. Pumasok ang mag-asawang nakapulot sa kanya. Laking gulat ng lalaki dahil nang hawakan nito ang pulso ni Paeng, patuloy pa rin sa pagpintig. Dali-dali nitong tinawag ang doktor. Maging ito ay nagtaka sa mga nangyari. Ayon dito, wala nang anumang palatandaang buhay si Paeng nang tignan niya ito. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Ilang araw ding nawalan ng malay si Paeng. Nang magising ito, halos hindi malaman ng paslit ang nararamdaman. Lalo na nang nalaman niyang wala na siyang mga magulang. Halos malugmok si Paeng ng mga oras na yun.
dahil wala na itong pamilyang uuwian. Lalo pa itong nalugmok dahil na rin sa natamong pinsala. Inako ng mag-asawang nakapulot sa kanya ang responsibilidad ng pangangalaga. Matagal na panahon ang ginugol ni Paeng para pagalingin ang kanyang pilay. Sa ilalim ng pangangalaga ng mag-asawa, nawala ang paungulila ni Paeng sa mga magulang. Lingid sa kalaman nito na may kakaiba sa dalawang matanda. Napapansin niya na palaging umaalis ang mga ito bago maghating gabi at babalik bago sumikat ang araw. Ilang beses nang napansin ni Paeng ang dalawa, hanggang sa nagpa siya itong sundan para malaman ang ginagawa ng dalawang matanda. Bitbit ang kanyang saklay. Sinundan nito ang dalawang matanda. Naglalakad ang mga ito sa gitna ng gubat habang nakasunod mula sa malayo si Paeng. Hanggang sa marating nila ang malawak na kapatagan. Huminto ang mga ito sa harapan ng malaking bato, habang si Paeng naman nakatayo lang sa likod ng isang puno. Pinagmamasdan nito ang ginagawa ng dalawang matanda. Inilabas ng matandang babae ang buhay na manok mula sa dalang bayong. Inabot ito sa matandang lalaki. Bumunot ito ng kutsilyo. Ginilit ang leeg ng manok. Ipinatak ang dugo sa malaking batong nasa harapan nila. Patuloy na nakiramdam ang binata hanggang sa mapansin nito ang pagtitipon ng mga alitaptap. Lumuhod ang dalawa sa harapan ng bato na tila may kung anong inaantay. Ilang sandali pa ang nakalipas. Lumitaw ang isang nilalang na nababalot ng puting liwanag. Kalahating tao, kalahating kabayo ang bandang itaas ng katawan nito ay magandang babae at ang pambabang katawan ay mula sa kabayo. Hindi napigilan ni Paeng ang sarili. Napatras ito. Natalisod sa tayong sanga dahilan para matumba. Gumawa ito ng ingay. Napalingon ng mag-asawa at dali-dali namang tumakbo palayo ang nilalang. Kagad nilapitan ng matandang babae si Paeng at inalalayan patayo. Ano bang ginagawa mo ditong bata ka? Bakit ka sumunod? Tanong ng matandang babae na itago na lang natin sa pangalang Aling Magda. Ano po yung nilalang na yun? Bakit po kayo nakikipag-usap dun? Tanong ng batang Paeng habang sinasapo ang kanyang nagdudugong binti. Tignan mo yan. Nagdugo pa tuloy ang sugat mo. Halika na nga, umuwi na tayo. Sa bahay na lang namin ipapaliwanag ang lahat. Wika ni Mang Ponso. Inalalayan ng mag-asawa ang paslit. Pagdating sa tahanan, kinausap ito ni Aling Magda. Ang nakita mong nilalang, isang anggitay. Siya ang gabay naming mag-asawa at nagpupunta kami sa kagubatan dahil may mahalaga kaming pakay sa kanya. Pagpapaliwanag ni Aling Magda. Kailingan? Ano naman po yun? At saka ano po ba yung mga anggitay? Tanong ng paslit. Ang mga anggitay, sila ang mga nilalang na nangangalaga sa kagubatan. Mga elemental na may kapangyarihang kontrole ng ulan. Tugon ni Mang Ponso. Ibig sabihin po, mga diwata sila? Muling tanong ni Paeng. Sabihin na natin ganon, pero mas mataas sila kaysa sa mga diwata. Sinasabing katumbas ng kapangyarihan ng mga bathala ang sa mga anggitay. Kabilang dito ang kakayahang magpagaling ng anumang sugat o pinsala sa katawan ng isang tao. At yun ang hinihiling namin sa kanya. Pagpapaliwanag ni Mang Ponso. Bakit naman po, Manong? May sakit po ba kayo? Hindi para sa akin ang kahilingang iyon, Paeng. Kung hindi para sa'yo. Gusto naming hilingin sa anggita ang paggaling ng iyong mga binti. Bata ka pa, iho eh.
Gusto naming matuklasan mo ang ganda ng mundong ito. Ayaw naming habang buhay kang matali sa kapansanan mo. Pagpapaliwanag ni Mang Ponso. Kaso nga lang dahil sa nangyari, baka hindi na muling magpakita sa atin ang kaibigan namin. Wika ni Aling Magda. Ano ka ba naman, Magda? Huwag mong isipin yon. Hindi niya tayo iiwanan. Nagulat lang din si Milang dahil hindi niya inaasahan na naroon pala si Paeng. Pasensya na po kayo Aling Magda. Hindi ko naman po gustong takutin yung kaibigan nyo eh. Pero sa totoo lang, nakakamangha yung itsura ng kaibigan nyo, no? Napakagandang tignan. Wika ni Paeng. Tama ka, Paeng. Maganda silang nilalang. Nakakapanghinayang lang kasi sa tuwing nakikita sila ng mga tao, sinusubukan silang hulihin. Nang mga sandaling iyon, isang plano ang pumasok sa isipan ni Paeng. Kinabukasan umalis ang dalawang matanda para magpunta sa kanilang sakahan. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang bumalik sa lugar kung saan niya nakita ang anggitay. Nang marating nito ang batong pinag-alayan ng dalawang matanda, marahang inilapag ng binata ang kanyang saklay. Naupo sa lupa. Sinubukang kausapin ang nilalang. Kung naririnig mo ko, gusto ko sanang humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Wala naman ako masamang tangka sa'yo eh. Gusto ko lang malaman yung ginagawa nila Manang Magda, pati na rin ni Mang Ponso. Pakiusap naman humingi ako ng tawad sa'yo. Huwag mo sana silang talikuran. Wika ni Paeng. Alam niya na walang tutugon sa kanya, ngunit nagbakasakali pa rin ito. Marahang tumayo si Paeng upang umalis. Akmang iaangat na sana nito ang kanyang saklay nang biglang mahulog ang ilang pirasong barya mula naman sa kanyang bulsa. Kumalansing ito sa bato at nang dadamputin na sana, biglang nakarinig ang paslit ng yabag ng mga paa ng kabayo. Marahang nag-angat ng tingin si Paeng. Nakita ang isang napakagandang nilalang. Nababalot ng puting liwanag. Kulay asul ang mga mata. Puti ang mga buhok. Maging ang kilay at pilikmata. May isang sungay sa gitna ng noo na napapaligiran ng kumikinang na bato. Kalahati ng katawan nito mula ulo hanggang bewang ay isang magandang babae, habang ang ibabang bahagi naman ay sa kabayo. Nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Marahang nag-ayos ng tayo ang binata upang matitigan ng harapan ang nilalang. Ngumiti din ito. Nagsimulang magsalita. Salamat naman at dumating ka. Huwag ka sanang matakot sa akin Hindi naman kita sasaktan eh. Wika ng paslita. Hindi naman ako natatakot. Pasensya ka na kung iniwanan ko kayo kagabi. Nagulat ako eh. Pero kung hindi kayo umalis, malamang nagkakilala tayo at nagkausap. Tugon ng anggitay. Matagal mo na bang kaibigan sina Manang Magda at Mang Ponso? Muling tanong ng paslit. Oo. Ang totoo sila ang nag-alaga sa akin. Simula pagkabata. Mabait ang dalawang matanda eh. Palagi nila akong dinadalhan ng masarap na pagkain. Lalo na yung paborito kong kakanin. Yung malagkit na matamis. Ano nga bang tawag dun? Tanong ng anggitay. Casual itong nakikipag-usap kay Paeng. Hindi na malayan ng paslit na unti-unti nang napapalagay ang kalooban sa nilalang. Suman, paborito ko din yun eh. Hayaan mo, kapag dumalo uli ako, dadalhan kita. Tugon ni Paeng. Inabot ng buong araw ang pag-uusap ng mga ito. Saka na lamang napagtanto ng paslit na papalubog na ang araw
nang marinig nito ang huni ng mga kuliglig. Naku, malapit nang magdilim. Delikado ang daanan. Lalo pat hindi ka nakakalakad ng maayos. Ang mabuti pa umuwi ka na. Baka nag-aalala sa'yo ang dalawang matanda. Oo nga eh. Hindi ko napansin maggagabi na pala. O sige Milang ha, mauna na ako. Nga pala Paing ang pangalan ko. Naikwento ka na din sa akin nila Manang Magda. Kaya alam ko ang pangalan mo. Napangiti ang nilalang at kagad nang umalis. Nang maglaho na si Milang, nagpa siya nang umalis ang bata. Pagdating nito sa tahanan ay sinalubong siya ni Mang Ponso. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito. Saan ka ba nang galing bata ka? Alam mo bang nag-alala kami sa'yo? Akala namin may nangyari sa'yong masama. Ano ba naman yan? Wika ni Mang Ponso habang sinasapo ang noo ni Paing. Huwag po kayong mag-alala Manong, ayos lang po ko. Naglakad-lakad lang po ako dyan sa paligid oh. Nababagot po kasi ako dito sa bahay at isa pa, kailangan din ang katawan ko ng ersisyo. Pasensya na po kung nag-alala kayo ha. Tugon ng paslit. Maya-maya ay dumating na si Aling Magda. Mabilis itong tumakbo at niyakap si Paing. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa'yo. Saan ka ba nagsuot? Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Aling Magda. Naglakad-lakad lang po dyan sa paligid. Pasensya na po Manang Magda, hindi na po mauulit. Tugon ni Paing. Maraming salamat sa Diyos at nakauwi ka ng ligtas. Paing, hindi mo kabisado ang bahaging ito ng kagubatan. Ay sa susunod malalaman mo rin kung anong ibig kong sabihin. Sa ngayon halika na nga, nang mapalitan natin yung benda sa binti mo. Pagpasok sa tahanan, pinaupo ni Aling Magda si Paing. Sinimulang tanggalin ang benda sa paa. Nakapikit lang ang paslit ng mga sandaling iyon dahil nasasaktan. Ngunit biglang napatigil sa ginagawa ang matanda. Dahil nang matanggal ang lahat ng benda, wala na itong nakitang sugat sa binti ni Paing. Mahabaging langit, anong nangyari? Saan nagpunta ang sugat mo Paing? Wika ni Aling Magda. Hindi dumilat ang bata sa pag-aakalang niloloko lang siya ni Aling Magda. Ayaw na ayaw nitong nakakakita ng mga sugat kahit pa sa sarili niyang katawan. Manang Magda naman oh, niloloko niyo po yata ako eh. Wika ni Paing. Hindi nagbibiro ang Manang Magda mo. Totoong wala nang sugat mo, Paing. Wika ni Mang Fonso. Dahan-dahang idinilat ng paslit ang mga mata. Nagulat ito dahil totoo nga ang sinasabi ng dalawang matanda. Sinubukan din itong tumayo ng walang saklay. Hindi makapaniwala si Aling Magda sa nangyari, kaya pilit nitong inusisa si Paing. Ano bang nangyari kanina Paing? Saan ka ba talaga nagpunta? Magsabi ka ng totoo. Tanong ni Aling Magda. Ang totoo po niyan, bumalik po ako dun sa lugar na pinunta nyo kagabi. Kung saan po nagpapakita yung anggitay. Nagpakita din po siya sa akin. Nagkausap po kami. Wala naman po siyang ginawa. Hindi ko po alam kung paano gumaling yung mga sugat ko. Basta, nag-usap lang naman kami. Yun lang naman po. Pagpapaliwanag ni Paing. Ano naman ang sinabi mo? Nakausap mo si Milang. Paano nangyari yon? Tanong ni Mang Fonso. Hindi ko rin naman po inaasahan na magpapakita siya sa akin eh. Nagbakasakali lang po ako. Tapos yun po, bigla na lang siyang nagpakita sa akin. Tugon ni Paing. Mabuting bata ka Paing. Siguro, naramdaman ni Milang na hindi ka banta para sa kanya. Kailangan nating magpasalamat. Bukas sa bukas, magluluto ko ng paborito niyang suman po.
Suman po, Manang Magda. Yun daw po yung gusto niya eh. Nangako po ako na sa susunod kong pagpunta, dadalan ko siya ng suman eh. O siya, may ilang kilo pa naman ako malagkit na bigas dyan. Paglulutuan ko siya ng masarap na suman. Pag-uusap ng tatlo. Ito ang naging simula ng kakaibang pagkakaibigan ni Paeng at Milang. Halos araw-araw kong dumalaw si Paeng sa nilalang. At kung minsan, si Milang ang nagpupunta sa kanilang tahanan upang magdala ng mga kakaibang prutas. Hindi ka dapat nagpupunta sa lugar na to eh. Malapit sa mga tao to. Mamaya may makakita pa sa'yo eh. Wika ni Paeng. Walang ibang makakakita sa akin kung hindi ko gugustuhin. Wala kang dapat ikatakot. Tugon ng Anggitay. Siyempre hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala no. Mamaya mapahamak ka pa eh. Huwag kang mag-alala. Walang makakagalaw sa akin. Takot lang nilang maparusahan. Matanong nga kita, Paeng. Ano ba ang gusto mong gawin? Yung pinakapangarap mo ha? Tanong ni Milang. Napaisip naman si Paeng sa naging tanong ng kaibigan. Ang mga magulang ko, kilalang manggagamot sa aming lugar. Bago sila mawala, pangarap kong maging kagaya nila eh. Gusto kong ipagpatuloy ang kanilang sinimulan. Yung pagtulong sa kapwa, yung walang hinihintay na kapalit. Wika ni Paeng. Paano kung isang araw, bigyan ka ng pagkakataon upang matupad yun? Wika ni Milang. Kung sakaling magkaroon ako ng pagkakataon na maisakatuparan ng lahat ng gusto ko, hindi ko sasayangin ang oras. Ilalaan ko yung buhay ko sa pagtulong sa iba. Muling wika ng paslit. Bata ka pa, Paeng. Marami ka pang matutuklasan sa mundo. Pagdating mo sa tamang edad, doon ka magpasya. Saka mo na isipin kung ano talaga ang gusto mong mangyari. Mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa balikat ng isang manggagamot. Wika ni Milang. Alam ko yun, Milang. Medyo may isip na ako noon noon ang gagamot si nanay at tatay. Kaya alam kong ang hirap ng pinagdaanan nila. Kung paano silang nagsakripisyo para sa kapakanan ng iba nang hindi iniisip ang kanilang sarili. Tugon ni Paeng. Kung ganun, buo na ang kalooban mong sundan ng yapak ng iyong mga magulang. Ngunit kapag ginawa mo yun, mawawala ang halos kalahati ng buhay mo. Ang ibig sabihin, ilalaan mo ang buong pagkatao sa pagtulong sa iba. Hindi mo na magagawa ang anumang gugustuhin mo. Wala na ang kalayaan mo bilang normal na tao. Yun ba ang gusto mo? Pagpapaliwanag ni Milang. Ano pa ang magiging silbi ng isang manggagamot? Hindi ba tumulong sa iba? At oo, Milang, buo na ang isip ko. Wala nang atrasan to. Tugon ni Paeng. Ang inakala nitong normal na pag-uusap, isa palang pagsubok mula sa elemento. Kung ganon, sa unang pagdilim ng buwan, pumunta ka sa lugar kung saan mo ko unang nakita. May ibibigay ako sa'yo. Wika ng dalagang elemento. Matapos ay mabilis itong tumakbo papasok ng kagubatan. Inantay ni Paeng ang unang pagdilim ng buwan. Nagpaalam na rin ito sa dalawang matanda. Pumayag naman ang mga ito. Mag-iingat ka. Gaya ng sinabi ni Manang Magda mo, hindi lang mga mababangis na hayop ang gumagala sa gubat sa oras ng gabi. Lalo na't unang pagdilim ng buwan. Malakas ang puwersa ng mga engkanto sa paligid. Pagpapaliwanag ni Mang Ponso. Dalhin mo ang itak na ito, Paeng. Para kahit papano may pagtanggol mo ang iyong sarili. May basbas ang sandatang yan. Ngunit bago ka tuluyang pumasok sa teritoryo ni Milang, iwanan mo ito sa labas.
dahil hindi ka maaaring magdala ng anumang sandatang gawa ng tao doon sa lugar. Wika ni Aling Magda. Maraming salamat po sa inyong dalawa, Manong. Manang, sige po mauuna na ako. Baka nag-aantay na sa akin si Milang eh. Pagpapaalam ng paslit. Hindi mawari ng dalawang matanda kung paano silang napapayag ng isang bata na hayaan itong pumunta sa kagubatan ng mag-isa. Ano bang nangyari? Bakit pinayagan mo si Paeng? Tanong ni Mang Ponso. Abay, bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw tong kumakausap sa kanya. Pero hayaan mo na. Hindi naman siya papabayaan ni Milang. Tignan mo nga naman. Sinong mag-aakalang magiging mabuting magkaibigan ng dalawang magkaibang nilalang? Tadhana ang tawag doon, Ponso. Hala sige, maglinis ka ng katawan mo nang makapagpahinga na tayo. Paniguradong bukas na makakauwi si Paeng. Pag-uusap ng dalawang matanda. Samantala, patuloy na naglalakad si Paeng papasok sa kagubatan. At nang marating nito ang kapatagang teritoryo ni Milang, inilapag nito ang dalang itak. Wala doon ang nilalang, kaya naman nag-antay ang paslit. Naglabasan ang mga alitaptap. Nagpaikot sa malaking bato. Nagsilbing liwanag sa madilim na gabi ang ilaw ng mga ito. Habang tumatagal, lalong lumiliwanag ang paligid. Ilang sandali pa, natanaw na ni Paeng ang imahe ng isang nilalang na nababalot ng liwanag. Papalapit ito sa kanya. Nagtaka si Paeng. Hindi naman ito ang anyo ng kaibigang si Milang. Nakita ng paslit ang isang dalagang naglalakad, nakasuot ng mahabang damit. Kamukha ni Milang, ngunit wala na ang kalahating katawan na kabayo. Teka, sino ka? Nasaan si Milang? Ako to, Paeng. Isang beses sa isang buwan, nagkakaroon ako ng pagkakataon na mag-anyong tao. Nangyayari ito Sa tuwing sasapit ang pagdilim ng buwan, pagpapaliwanag ni Milang. Pero bakit ka nagpakita sa akin sa anyong tao? Anong meron? yun ay sa kadahilan ng may nais akong ibigay sa'yo. Hindi ko yun magagawang ipagkaloob kapag ako ay nasa totoong anyo. Ang aking pagkakatawang tao, isang palatandaan na ganap na ang aking kapangyarihan. Kaya magagawa ko kung ano man ang naisin ko nang walang pumipigil sa akin. Tugon ni Milang. Bakit ba? Ano ba yung gusto mong gawin? Kailangan mo pang antayin yung pagiging ganap ng kapangyarihan mo. Muling tanong ni Paeng. Ngumiti si Milang at lumapit sa kanya. Dahil mas matangkadang dalaga, lumuhod dito upang magpantay sila ni Paeng. Sabay lagay ng kanyang kamay sa dibdib ng paslit. Napakabuti mong tao. Malinis ang iyong hangarin. Sa kabila ng sakit na dinanas mo, hindi nito natakpan ang kabutihang nasa puso mo. Kaya nais kong ipagkaloob sa iyo ang kapangyarihan kong magpagaling Nang kahit anong karamdaman, tanggapin mo, Paeng, ang kamay ng bathala. wika ni Milang. Biglang nagliwanag ang paligid. Nakaramdam si Paeng ng kakaibang init na nagmumula sa palad ng kaibigan. Nakatitig lang ito sa kanya habang nakangiti. Ilang sandali pa ay biglang nabalot ng matinding liwanag ang katawan ni Milang. Napapikit si Paeng dahil nakakasilaw ang presensya ng kaibigan. Ilang sandali pa ang nakalipas. Humupa na ng bagya ang liwanag. Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Paeng. Nakita nitong nagbalik na sa dating anyo ang kaibigan.
Ayan, mas ayos yan. Mas komportable ako makipag-usap sa'yo sa ganyang anyo eh. Pero ano bang ibig mong sabihin? Ano ba ang binigay mo sa akin, Milang? Kamay ng bathala? Para sa naman yun? Tanong ni Paeng. Tignan mo ang mga palad mo, Paeng. Ang mga kamay mo, may kakayahang magpagaling ng anumang uri ng karamdaman. Ngunit mag-iingat ka dahil kaakibat din ito ang kakayahang manakit. Tugon ni Milang. Bakit mo pinagkaloob sa akin ng ganitong uri ng kakayahan? Ito ay isang regalo mula sa mga bathala, Paeng. Pagsasakatuparan ng iyong kahilingan na maging isang ganap na manggagamot at may pagpatuloy ang adhikain ng iyong mga magulang. Nagawa kong masilip ang iyong nakaraan. Nakita kong hindi ka nagsisinungaling. Kaya hindi ako nagdalawang isip na ipagkaloob sa iyo ang kapangyarihang ito. Ingatan mo ang kakayahan na yan. Gamitin sa tamang paraan. Wika ni Milang. Matapos ay unti-unting naglaho ang nilalang. Nagpa siya ang bata na umuwi na ng tahanan. Hindi na nito namalayan ang takbo ng oras. Pasikat na ang araw nang dumating ito sa tahanan ng dalawang matanda. Simula ng araw na yon, unti-unting nagbago ang buhay ng takbo ng bata. Tila kusang lumalapit ang mga tao sa kanya para magpagamot. Sa paglipas ng mga taon, naging ganap na kilala si Paeng sa bayang iyon. Lalo pa nang natuklasan na anak siya ng dalawa sa pinakamahusay na manggagamot. Balik tayo sa kasalukuyan. Hinarap ng binata ang pasyente. Nakitang halos patay na ito. Inutusan ni Paeng si Aling Minang na ihiga ang paslit sa mahabang upuan. Hinawakan ni Paeng ang kamay ng paslit. Nagbulong ito sa kanyang tenga. Gumising ka na. Nag-aantay yung nanay mo oh. Nag-aantay ang mundo sa'yo. Wika ni Paeng. Matapos ay tumayo ito at naglakad papunta sa kusina. Dinig nito ang pangungutya ni Aling Linda. Anong nangyari? Nagamot niya ba yung anak mo, Minang? Sinasabi ko na nga ba nagsasayang ka lang ng oras dito. Wika ni Aling Linda. Maya-maya ay bumalik ang binata. Meron siyang dalang isang baso ng tubig. Muling naupo sa tabi ng hinihigaan ng paslit. Meron po ba kayong dalang paboritong pagkain ng anak nyo, Aling Minang? Tanong ni Paeng. Ay nako, Paeng. Wala eh. Pero sandali. Kukuha ko ng makakain sa bahay. Tugon ni Aling Minang. Naku manang, hindi na po. Antayin nyo na lang. Anumang oras magigising na ang anak nyo. Makakauwi na ho kayo. Muling wika ni Paeng. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi naniwala sa sinabi nito si Aling Linda. Magigising. Tignan mo nga ang kalagayan ng bata. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas ng loob para magbitaw ng ganyang salita. Kung sa bagay, kayo mga binata ngayon, wala nang pakialam sa mararamdaman ng mga taong niloloko nyo. Bilisan mo na, Minang. Dali natin sa ospital ang anak mo. Tugon ni Aling Linda. Ngunit mariin itong pinigilan ng binata. Huwag niyo po siyang gagalawin. Hayaan niyong bumangon ng bata. Alam kong wala kayong tiwala sa mga sinasabi ko. At hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala eh. Ngunit kung aantayin niyo, kayo mismo makakapagpatunay ng lahat ng sinasabi ko ay totoo. Wika ni Paeng. Ilang sandali nga ang nakalipas. Ikinilos ng bata ang kamay. Dahan-dahang nagmulat ng mata. Pinilit nitong magsalita. Ang unang katagang lumabas sa bibig nito. Tubig. Paingi po ng tubig. Napatakip ng bibig si Aling Minang.
Hindi nito akalaing mabubuhay pa ang kanyang anak. Isa itong himala. Paeng, hulog ka talaga ng langit. Wika ni Aling Minang. Pananalig niyo po ang nagpagaling sa inyong anak. Ako po ay naging kasangkapan lamang para maisakatuparan ang inyong kahilingan. Kaya wala po kayong dapat ipagpasalamat sa akin. Wika ni Paeng. Anong klaseng kademonyohan yan? Paano mong nabuhay ang patay? Siguro sumasamba ka sa demonyo. Pinagpalit mo ang kaluluwa mo. Wika ni Aling Linda. Napangiti na lang si Paeng sa mga sinasabi nito. Nasa inyo po kung anong gusto niyong paniwalaan. Hindi ko naman ho kayo pipiliting maniwala sa akin. Sige na, Aling Minang. Wala na po kayong dapat alalahanin. Magaling na po ang anak niyo. Tugon ni Paeng. Matapos magpasalamat ng matanda, nagpaalam na ang mga ito. Hindi pa rin tumigil si Aling Linda sa pagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa nangyari. Nang mga sumunod na araw na balita na lang sa bayan ang ginawa ni Paeng, hindi naman na nagulat ang mga tao dahil alam nila na manggagamot talaga si Paeng. Ngunit ang kwentong kumalat, ipinagpalit ng binata ang kaluluwa sa demonyo, ang siyang naging usap-usapan sa buong lugar. Naku pare, ipinagkalat ni Aling Linda sa bayan na nakipagkasundo ka daw sa demonyo. Ano ba kasi yung ginawa mo doon sa matandang yon? Alam mo namang masyadong makati ang labi nun. Wika ng kaibigan niya na ang pangalan ay Dagul. Wala naman akong ginawa sa kanya, Dagul. Hindi lang nauunawaan ni Aling Linda ang mga nangyayari. Hindi ko rin siya masisisi. Sino nga ba namang hindi magugulat lalo na't biglang nabuhay ang isang batang halos patay na? Tugon ni Paeng. Kung sa bagay, tama ka nga naman pare. Pero magiging malaking problema yan. Problema mo yung matandang yun. Kaya mag-iingat ka ha. Lalo na pag naglalakad ka sa bayan. Siguradong ikaw ang magiging sentro ng atensyon ng lahat. Wika ni Dagul. Hindi nga ito nagkamali. Pagsapit ng hapon habang naglalakad ang binata sa bayan, nilapitan ito ng dalawang lalaki. Paeng, malakas ang usap-usapan ng mga tao dito sa bayan ah. Totoo bang nakipagkasundo ka daw sa demonyo? Baka naman kaya mo ding tumupad ng kahilingan. Payamanin mo naman ako. Wika ng isa sa mga lalaki. Oo nga naman. Gusto ko magkaroon ng magarang sasakyan eh. Baka naman pwede mo kaming ipakausap sa dinadasalan mong demonyo. Wika ng isa pa sa mga taga-baryo. Pasensya na mga kaibigan pero hindi ko kayang gawin yung mga sinasabi niyo eh. Wala akong ganong kakayahan eh. At saka, huwag kayong maniniwala kay Aling Linda. Alam niyo naman na mahilig gumawa ng kwento yung matandang yun eh. Tugon ni Paeng. Baka naman ayaw mo lang kaming pagbigyan. Sige na Paeng. O baka gusto mo pang masaktan. Wika ng isa sa mga kalalakian. Sabay labas ng patalim mula sa tagiliran. Kung ako sa'yo, itatabi ko yan. Walang maidudulot na kabutihan ang gagawin mo. At isa pa, talagang hindi ko kayang ipagkalob ang hinihiling mo. Dahil wala naman akong ganong kakayahan eh. Sige na, mauna na ako sa inyo. Tugon ni Paeng. Walang ano-ano. Inundayan ito ng saksak ng lalaki. Nanlaki ang mga mata dahil biglang hinawakan ni Paeng ang kanyang kamay. Nabitawan ng lalaki ang patalim. Unti-unting napaluhod dahil sa lakas ng pagkakapiga ni Paeng sa kanyang kamay. Walang iya ka. Bitawan mo ako. Kagad siyang binitawan ni Paeng. Humingi ng pasensya. Matapos ay dali-dali nang umalis sa lugar. Hindi naman na nakapagsalita ang mga kalalakian
Wala silang kaide-ideya na ganun pala kalakas ang binata. Pagdating ni Paeng sa tahanan, nag-aantay ang kaibigang si Dagul. Naku pare, mabuti naman dumating ka na. Kailangan ko ng tulong mo si Tatang Fermin. Nabalian eh. Nadulas nung nagpapainom ng kalabaw sa sapa. Sinundo lang kita dahil hindi niya na kaya maglakad papunta dito. Wika ni Dagul. Ganun ba? O siya, ilalagay ko lang sa loob ng bahay yung mga pinamili ko. Kukuha din ako ng mga gamit tapos tutuloy na tayo dun sa inyo. Salamat pare ha, maasahan ka talaga. Doon ka na magapunan, tamang-tama nagkatay ng manok si Tia Marta. Muling wika ni Dagul. Matapos ang paghahanda, tumuloy na ang dalawa sa pagpunta sa tahanan nila Dagul. Pagkarating sa lugar na mimilipit na sa sakit si Mang Fermin. Akoy! Walang iyak kalabaw. Bakit naman kasi biglang tumakbo pumapadak sapa? Ayan tuloy, nahila ang tali. Pumulupot sa bago. Mukhang nabali yata yung buto ko na binti. Wika ni Mang Fermin. Ganun po ba? Naku, siguradong masakit nga yan. Amin na Mang Fermin, hayaan mong hilutin ko. Tugon ni Paeng. Mabuti naman dumating ka, iho. Pero teka, may narinig akong usap-usapan sa bayan na. Nakipagkasundo ka daw sa demonyo. Totoo ba yon? Tanong ni Mang Fermin. Ito si Mang Fermin talaga. Kilala niyo ako, di ba? Nagpapaniwala kayo sa mga sabi-sabi. Yun na nga eh. Hindi ako naniwala. Kasi kilalang kilala kita. At kahit anong sabihin ng mga tao sa'yo, tandaan mo iho. Sa'yo pa rin ako maniniwala. Salamat po Manong. Mahirap talagang paliwanagan si Aling Linda eh. Pero hayaan niyo na po. Mawawala din naman yung usap-usapan na yan kasi hindi naman totoo. Tugon ni Paeng. Matapos itong gamutin ng matanda, kumain muna ito ng hapunan bago nagpaalam. Balewala sa binata ang mga sabi-sabi dahil alam niyang malinis ang kanyang pagkatao. Ngunit dahil na rin sa mga maling kwentong kumakalat, isang kaganapan ang lumantad na sumubok sa kakayahan ni Paeng. Ilang araw ang nakalipas. Nakatanggap ng paanyaya ang binatang manggagamot sa kabilang bayan. Hindi tinatanggihan ng binata ang ganitong paanyaya dahil na din sa kanyang sumpa sa puntod ng mga magulang na ipagpapatuloy ang kanilang sinimulang pagtulong sa mga nangangailangan na walang kakayahang magpagamot. Medyo malayo ang bayang iyon. Kinakailangan pang maglakbay ng binata ng mahigit 2 oras sakay-sakay ng bus bago marating sa mismong kabisera. Sinundo na lang ito ng mga nagpatawag sa kanya pagkarating sa terminal. Ilang minuto din ang ginugol ng binata sakay naman ng habal-habal paakyat sa kinaroroonan ng tahanan ng pasyente. Isang malaking bahay sa tuktok ng burol ang pinuntahan ng binata. Napag-alaman nito, isa sa pinakamayamang tao sa bayang iyon ang kanyang pasyente. Pagpasok sa bahay, kaagad bumungad sa binata ang 2 malalaking kalalakian. Nasa likod ng mga ito ang matandang nakasakay sa silyang digulong. Ikaw ba ang sinasabi nilang Paeng? Ang may kakayahang bumuhay ng patay? Tanong ng matanda. Ako nga po pero hindi po totoong binuhay ko ang patay. Dahil kung tutusin, hindi pa naman ho tuluyang nalagutan ng hininga yung pasyente ko eh. Tugon ni Paeng. Ganun pa rin yun, iho. Kung hindi mo siya tinulungan, abay malamang doon na ang bagsak ng batang yon. Nga pala, ang pangalan ko ay Alejandro. Pagpapakilala ng matanda. Ako naman po si Paeng. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo?
Gusto ko ang ugali mo. Direkta kung magsalita. Yan ang mga taong hinahanap ko. Bueno, bakit hindi mo ko sabayan sa pananghalian? Doon natin pag-uusapan ang lahat. Wika ni Mang Alejandro. At habang nasa hapagkainan, ipinaliwanag ng matanda ang kanyang pakay. Ayon dito, nakarating na sa kanila ang tungkol sa ginawa ni Paeng, maging ang usap-usapan na nakipagkasundo ang binata sa demonyo para magkaroon ng kapangyarihang magpagaling ng anumang karamdaman. Malakas ang ugong na nakipagkasundo ka raw sa demonyo. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit kita inanyayaan sa aking tahanan. Kung tapos ka ng kumain, halika. Sumunod ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang sinasabi ko. Wika ni Mang Alejandro. Itinulak ng isa sa kanyang mga tauhan ang upuang digulong. Papunta ito sa isang kwarto. Nang buksan ito ng isa pang tauhan, tumambad sa binata ang natutulog na dalaga. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ni Paeng. Marahan siyang naglakad papasok ng kwarto habang pinapaliwanag ni Mang Alejandro ang nangyari sa dalaga. Ilang buwan nang ganyan ang kalagayan ni Almera. Simula nang umuwi sila galing sa syudad. Nagpaalam lang itong matutulog, ngunit kinabukasan, hindi na ito nagising pa. Wika ni Mang Alejandro. Ganun po ba, Manong? O sige ho, susubukan kong tignan ang kalagayan niya. Wika ni Paeng. Akmang lalapit na ito sa dalaga nang bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Sandali lang, Paeng. Huwag kang lalapit sa katawan ng babaeng yan. Wika ng tinig. Milang? Ikaw ba yan, Milang? Tanong ng binata. Hininaan lang nito ang kanyang boses para hindi mahalata ng mga kasama sa kwarto na may hindi ito nakikitang kausap. Oo, Paeng. Ako nga ito. Lumabas ka sa silid. Lumayo sa mga taong ito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang buong pangyayari. Tugon ni Milang. Nagpaalam si Paeng kay Mang Alejandro na gagamit sandali ng palikuran. Mabuti na lang at nasa labas ng tahanan ang mga ito, kaya nagawang makapuslit ng binata. Bakit, Milang? Anong meron sa babaeng yun? At saka bakit ngayon ka lang nagpakita sa inabahaba ng panahon? Tanong ni Paeng. Maraming nangyari simula nang mamatay si Namang Ponso. Pasensya ka na kung hindi kita nadadalaw. Pero mamaya ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon, kailangan nating harapin ang sitwasyon. Ang dalagang yan ay biktima ng isang mangkukulam. Wala kang kakayahan para kontrahin ang sumpang inilagay sa katawan ng dalaga. Sa oras na mahawakan mo ito, paniguradong may gagawin ng mangkukulam sa kanya. Wika ni Milang. Eh di paano ko siya matutulungan? Anong pwede kong gawin, Milang? Tanong ni Paeng. Ipagpatawad mo, Paeng. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang wala tayong magagawa. Hindi matanggap ni Paeng. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang magawa sa kalagayan ng pasyente. Hindi, Milang. Alam kong may magagawa ako eh. Hindi ko yun malalaman kung hindi ko susubukan. Isa pa, malaki ang tiwala ko sa iyo eh. Ngayong nandito ka, alam kong hindi mo ko papabayaan. Tugon ni Paeng. Kung talagang porsigido kang tumulong,
Sige, pero hindi ako mangangako na malulutas mo ang problemang ito. Nakadepende ang lahat sa magiging pasya mo. Mag-iingat ka, Paeng. Nandito lang ako para gumabay. Wika ni Milang. Bumalik ang binata sa loob ng tahanan. Muling kinausap si Mang Alejandro. Tinanong nito ang totoong nangyari. Ngunit maging ang matanda ay walang kalam-alam. Huwag po sana kayo magugulat Ngunit mangkukulam po ang may gawa nito sa dalaga. Wika ni Paeng. Kulam. Sino naman ang gagawa nun sa apo ko? Mabait na bata si Almera. Wala itong nakakaaway. Lalo na dito sa aming bayan. Kung hindi mo na itatanong, Paeng, ama ng dalagang yan ng alkalde ng bayang ito. Wika ni Mang Alejandro. Kung ganun ho siya ang tatanungin ko, baka sakaling may alam ang tatay ni Almira sa mga nangyayari. Kasi hindi naman kikilos sa mga mangkukulam nang walang sapat na dahilan Tugon ni Paeng. Dali-daling ipinatawag ni Mang Alejandro ang ama ni Almira. Ilang sandali lang ay dumating na ang alkalde. Bahagya pa itong nagalit dahil nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap sa isang kapitalista sa bayan. Papa, mahalaga ba ang pakay nyo sa pagpapasundo sa akin? Nasa kalagitnaan ako ng pakikipag-usap sa potensyal na mamumuhunan sa bayan. Wika ng alkalde. Oo, Ramon. Tungkol ito sa buhay ng iyong anak. Nagpatawag ako ng manggagamot mula sa kabilang baryo. May ilang bagay siyang nais itanong mula sa iyo. Wika ni Mang Alejandro. Ilang beses na natin itong napag-usapan, Papa. Bakit hindi mo pa rin mabatanggap wala na si Almera? Hindi na siya magigising. Milyon na ang nagastos mo sa pagpapagamot sa kanya. Pero anong nangyari? Ayan, tignan mo. Lantang gulay pa rin siya. Wika ni Ramon. Dito na nag-init ang ulo ni Paeng. Hindi nito napigilang sumagot. Mawalang galang na po, alkalde. Pero sa mga sinasabi niyo, parang wala kayong pakialam sa anumang mangyari sa anak niyo. Itama niyo po ako kung mali ang sinasabi ko. Pero yung kasi ang nakikita ko Wika ni Paeng. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo, bata? Baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng baluarte ko. Sino ka ba? At bakit ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan? Tanong ni Ramon. Ako ho. Wala naman ho. Pangkaraniwang mamamayan mula sa kabilang bayan. Naparito ko dahil pinatawag ako ng tatay niyo para sana iligtas ang kanyang apo. Tugon ni Paeng. Tumawa ng malakas ang alkalde at muling nagsalita. Huwag mong sabihin na isa kang doktor. Pasensya na, pero hindi mo ako mapapaniwala. Pero kung gusto mong subukang iligtas pa ang buhay ng anak ko, sige, di ako tututon. Sana lang, huwag masayang ang mahalaga kong oras. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Ramon. Pakiusap, alkalde. Manatili ka sandali. Antayin ang mga gagawin ko. Naupo ang alkalde. Sa pagkakataong iyon, nilapitan ni Paeng ang dalaga at hinawakan ito sa kamay. Nakita ng binata ang nangyari at gaya ng inaasahan, may kinalaman ang ama nito sa nangyari sa kanya. Tulad ng sinabi ni Milang, malalaman ng mangkukulam ang ginawa ng binata, kaya kagad itong gumawa ng paraan. Sa pamamagitan ni Milang, binalot nito ng proteksyon ng katawan ng dalaga. Nagsimulang kumprontahin ang alkalde. Mang Alejandro,
Wala pong kinalaman ng pagbabakasyon ng apo nyo. Ang may gawa ng lahat ng ito, ang kanyang ama. Wika ni Paeng. Ano ang ibig mong sabihin? Paanong may kinalaman si Ramon sa mga nangyayari? Halos hindi nga nagkikita ang mag-ama. Tanong ni Mang Alejandro. Tama si Papa. Paano mo nasabi na ako may gawa ng lahat? Isang tulay ang ginawa sa gawing silangan ng bayang ito na siyang magduduktong sa kabilang baryo at sa kabisera. Nakipagkasundo ka sa isang itim na serohana upang isagawa ang pag-aalay ng kaluluwa. At dahil sa ayaw mong mawala ang proyektong ito, inalay mo ang buhay ni Almira. Buhay ng sarili mong anak. Nanlaki mga mata ni Ramon dahil sa sinabi ni Paeng. Hindi nito akalaing lalabas ang katotohanan. Ngunit patuloy pa rin siyang nagmaang-maangan. Pasensya na, pero hindi totoo ang sinasabi mo. Wala akong alam sa nangyayari sa anak ko. Wika ni Ramon. Hindi nagsalita si Mang Alejandro. Sa halip ay si Paeng ang hinayaan nitong kumausap sa alkalde. Hindi ka makakapagsinungaling sa balintataw ng mga anggitay. Kaya kung ako sa iyo, alkalde, aminin mo na ang katotohanan at sabihin sa amin kung sinong itim na serohan ang binayaran mo para gawin ang bagay na ito sa anak mo. Tugon ni Paeng. Huwag mo akong kulitin dahil wala akong kinalaman sa mga nangyayari. Wika ni Ramon. Sa kanang bulsa mo, may nakatuping papel. Dukutin mo at basahin sa harapan ng iyong ama. Wika ni Paeng. Laking gulat ng alkalde dahil nalaman ng binata ang tinutukoy nitong papel. Ito ang mismong listahan ng mga gamit na kakailanganin ng isang mangkukulam sa pag-aalay ng kaluluwa. Ito ba? Resibo lang to ng pinamili ko sa bayan. Mga gamit sa opisina. Wika ni Ramon. Hindi ko alam na kailangan pala ng opisina mo. Tapol na luya? Itim na tawas? Magsabi ka ng katotohanan, alkalde. Wala namang uusig sa'yo eh. Alam kong may dahilan ka kung bakit mo ito ginawa. Ang pagkakamali mo lang, sarili mong anak ang nagdudusa. Tugon ni Paeng. Napayuko na lang ang alkalde. Inilapag ang kaperasong papel na ibinigay sa kanya ng mangkukulam. Paano mo nalaman ang lahat? Sino ko ba talaga? Gaya ho ng sinabi ko sa inyo, ordinaryong tao lang ako na gustong tumulong. Tugon ni Paeng. Kung ganon, makikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang anak ko. Sa ganung paraan, makabawi ako sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Patawarin niyo ako. Iniisip ko lang ang kapakanan ng bayang pinakamamahal niyo. Wika ni Ramon. Mamaya natin pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, tignan muna natin ang mga mangyayari. Paeng, nakikiusap ako sa iyo. Malaki ang tiwala ko. Alam kong hindi mo ko bibiguin. At saka huwag kang mag-alala. Sa oras na gumaling ang aking apo, may matatanggap kang malaking gantimpala. Hindi aayos yung buhay mo hanggat hindi mo nasusubukan to. Pero bago yun, ano ba yung mga bagay na gumagabay sa buhay ng isang tao? Pinakamalaga, kalusugan. Kapag hindi maayos ang katawan, sira ang lahat ng aspeto ng buhay. Pangalawa, pag-ibig. Kapag hindi nagmamahal o lito sa konsepto ng pagmamahal, sira ang paggawa ng desisyon, madalas nauuto, naloloko. Pangatlo, pera. Hindi alam kung paano kikita o kung sakaling alam man, hindi alam kung paano magbabudget para sapat na makaipon o madoble ang pera at puna ng pangangailangan sa araw-araw. Huli, career. O ano bang gusto mong gawin sa buhay mo?
Yung kikita sa trabaho at the same time, makakatulong ka sa ibang tao. Lahat ng ito ay mga energy o puwersa na tumutulak sa daloy ng buhay ng isang tao kung saan tayo mapupunta. Mabuti man o masama, isa o dalawa dyan ang masira, maapektuhan ng kabuang daloy ng enerhiya sa buhay ng isang tao. Minsan nagtataka kayo, may mga tao na alam kung ano yung gagawin sa buhay nila. Career, finance, love life, and health. Parang perpekto. Kagaya nga ng sinabi ko, enerhiya. Ang buhay ay binubuo ng energy, may mga bagay tayo na pwedeng gamitin. Pagkunan upang ma-attract ang mga positibong enerhiya na makakatulong sa atin araw-araw. Halimbawa, buhok ng nyog na may isang mata. Kilala ito noon bilang pampaswerte sa buhay. Pangalawa, leklay. Mula sa mga natural na bato sa kabundukan, inilalayo ka sa kapamakan at masamang enerhiya. Diamante negra, proteksyon sa masamang elemento at nilalang. Nag-a-attract ng katalinuhan sa taong nagdadala. Hindi lang yan, meron pang 2 sangkap na makakatulong sa lahat ng aspeto ng buhay at ang pinakasekreto may kasamang mutya sa loob. May kasamang orasyon, pati na rin guide kung paano gagamitin. Lahat ng yan ay nandito sa gabay medalyon. Idagdag mo pa ang pinakasimbolo ng gabay medalyon. Kilala at ginamit na ng ating mga ninuno nung unang panahon na gabay sa paglalakbay patungo sa pagtuklas ng buhay. Isang produkto sasagot sa 4 na problema: career, health, love, and finance. Kung interesado ka, subukan mo.